Hindi lahat ng mga agency or mga secretary ay masama. Pero sa kabuuhan ay mas nangingibabaw pa rin ang gumagawa ng hindi maganda. Kasi sa lahat ng nakita ko sa comment o siguro sa buong mundo, no, hindi rin natin masisisi ang mga sarili kasi walang perpekto sa mundo. Iilan lang talaga ang makakapasok, no? Or ilan lang talaga ang mga tao na may mabuting puso. No, nakikiusap po ako. Ako na lang po ang magsisilbing boses kasi ng mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Kasi alam mo kung bakit? Sa sitwasyon ko dati, takot na takot ang mga aplikante na magsabi ng ayoko, hindi, wag po. Kasi bakit? Totoo naman talaga na pag nag-ayaw ka, pag nag-hindi ka, ay tatatruhin or ititreat ka nila na hindi maganda. Laging delete, parang mainit ang ulo sa'yo. Pero kung tutuusin kasi, mga madam, tutuusin. Hindi naman kami magrereklamo kung kaya namin yung trabaho. Ang trabaho is trabaho, pero wag naman pong pasobrahan na hindi na yung tao ang turing sa amin. Yung turing ay robot. Hindi naman tayo robot. Tao man tayo. Nakamatindi pa dito is kinukuha yung cellphone. Paano tayo magkakaroon ng ebidensya? Oh? Na kinukuha yung mga cellphone natin. Ngayon na lang yan, or ewan ko lang sa ibang agency, ngayon na lang yan na pinapadala yung cellphone. Importante kasi ang cellphone. Kasi pang emergency yan, kahit anong mangyari sa buhay mo doon, at least may mapagsabihan ka, may makontak ka. Pero yung walang cellphone, tapos hindi pa tumutulong ang agency sa'yo, wala na. Mamamatay ka na lang doon kung ano yung sitwasyon mo doon na imbis na matulungan pa, wala. Ang mga ganitong klaseng tao, nakakalusot man sila ngayon sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, no? Hindi kayo makakalusot. So sana, pakiusap lang po, natratuhin nyo ng maayos yung mga aplikante nyo po. Kasi po, kung kayo yung nasa sitwasyon namin, ay sigurado, magrereklamo din kayo. Ang kaibahan lang ay kayo nagtatrabaho sa labas ng bahay. Kami, nasa loob ng bahay ng amo namin. Which is, hindi nyo alam kung ano yung mga tunay na mga nangyayari. Tapos sasabihin nyo, nagsisinungaling kami, wala kayong ebidensya. O diba? May mga ganyan na hindi naniniwala talaga. Sasabihin, tiisin nyo na lang, may mga ganito pa, tiisin nyo na lang. Diba tabawang pinutan nyo dyan? Ano, to the point na ma-stress na lang yung tao, mag-iisip ng kung ano-ano para lang maka-escape sa ganitong sitwasyon. Ang hirap ng ganito yung hindi ka saklolohin agad, no? Kasi halos maraming nawawala ng buhay. Kasi nga, minsan hindi sila pinapakain ng amo nila, minsan sinasaktan. Okay sana kung kayo mismo sasama sa amin sa trial namin ng buong buwan para malaman nyo, para makita nyo, at magkaroon kayo ng proof na ganito talaga yung sitwasyon. Ang pakiusap lang po ay makinig po kayo sana. At kung may maibalik man sa agency, wag niyo po sanang pagilitan, lalong-lalo na ang mga first timer kasi natutroma yan. Natutroma. May adlaw mga kabisdak, narito na naman ang inyong auntie na bisdak na nandito sa Middle East country. So, mga kabisdak, so sad to feel, so sad to know na ang dami-daming nag-comment sa mutsaring mga sitwasyon, pangyayari, ang mga na-experience ng ating mga kababayan. May mga nagsabi na merong mas malala pa sa akin, meron namang mild lang, pero ang hindi ko maintindihan lang no, sa mga nasa posisyon na to, hindi ko maintindihan kung bakit nila tayo tinatrato ng ganito, na pwede naman tayong pakiusapan ng maayos, di ba? Kasi ang punto natin dito, nagtatrabaho tayo, through us, nakakasahod sila. Okay, so tayo, ginagawa natin yung trabaho natin. Sila, dapat gawin din nila yung trabaho na suportahan tayo, yung i-guide tayo, kasi nga, lalong-lalo na sa mga first-timer, kawawang-kawawa at nakakatakot na makikita ang sitwasyon na to. Hindi ko sinasabi na wag na kayong mag-abroad, pero ang gusto ko lang sabihin, kung ikaw yung taong buo ang loob, ikaw yung taong yung mahilig dumiskarte, yung matibay ang loob, yung kung may mga konting problema hindi sumusuko, yung gumagawa ng paraan para maipagpatuloy lang yung pangarap na gusto mong mangyari sa pamilya mo. Sinasabi ko ito para aware ang lahat na may mga ganitong sitwasyon ang mga mangyayari. Pag ang pera kasi ang sinasamba mo, nandun lahat ng kasamaan. Pero kung gagamitin mo yung pera mo o yung pagtanaw mo sa pera na makakasurvive ka o makakatulong sa'yo in a good way, walang problema yan. Pero pag ang punto o yung hangarin mo na maabot ang isang bagay na to the point na gagawa ka ng masama kasi malaking pera to, malaking ganun yan, meron talagang mas malaki kang kita dito, isipin nyo po yung sitwasyon. No, nakikiusap po ako. Ako na lang po ang magsisilbing boses kasi ng mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Kasi alam mo kung bakit? Sa sitwasyon ko dati, takot na takot ang mga aplikante na magsabi ng ayoko, hindi, wag po. Kasi bakit? Totoo naman talaga na pag nag-ayaw ka, pag nag-hindi ka, ay tatatruhin or ititreat ka nila na hindi maganda. Laging delete, parang mainit ang ulo sa'yo. Pero kung tutuusin kasi, mga madam, tutuusin. Hindi naman kami magrereklamo kung
kaya namin yung trabaho. Ang trabaho is trabaho, pero wag naman pong pasobrahan na hindi na yung tao ang turing sa amin. Yung turing ay robot. Hindi naman tayo robot. Tao man tayo. No? Yung iba nakaka-experience ng yung sobra pa sa akin, tulad ng for example, hindi pinapakain man, pero alam mo yung konti lang, or tapos ang pinakamatindi pa dito is kinukuha yung cellphone. Paano tayo magkakaroon ng ebidensya na kinukuha yung mga cellphone natin? Ngayon na lang yan, or ewan ko lang sa ibang agency, ngayon na lang yan na pinapadala yung cellphone. Importante kasi ang cellphone. Kasi pang emergency yan, kahit anong mangyari sa buhay mo doon, at least may mapagsabihan ka, may makontak ka. Pero yung walang cellphone, tapos hindi pa tumutulong ang agency sa'yo, wala na. Mamamatay ka na lang doon. Kung ano yung sitwasyon mo doon na imbis na matulungan pa, wala. Ang mga ganitong klaseng tao, nakakalusot man sila ngayon sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, no? Hindi kayo makakalusot. So sana, pakiusap lang po, natratuhin nyo ng maayos yung mga aplikante nyo po. Kasi po, kung kayo yung nasa sitwasyon namin, ay sigurado, magrereklamo din kayo. Ang kaibahan lang ay kayo nagtatrabaho sa labas ng bahay. Kami, nasa loob ng bahay ng amo namin. Which is, hindi nyo alam kung ano yung mga tunay na mga nangyayari. Tapos sasabihin nyo, nagsisinungaling kami, wala kayong ebidensya. O diba? May mga ganyan na hindi naniniwala talaga. Sasabihin, tiisin nyo na lang, may mga ganito pa, tiisin nyo na lang. Diba trabaho ang pinutan nyo dyan? Ano, to the point na ma-stress na lang yung tao, mag-iisip na kung ano-ano para lang maka-escape sa ganitong sitwasyon. Ang hirap ng ganito yung hindi ka saklolohin agad, no? Kasi halos maraming nawawala ng buhay. Kasi nga, minsan hindi sila pinapakain ng amo nila, minsan sinasaktan. Okay sana kung kayo mismo sasama sa amin sa trial namin ng buong buwan para malaman nyo, para makita nyo, at magkaroon kayo ng proof na ganito talaga yung sitwasyon. Ang pakiusap lang po ay makinig po kayo sana. At kung may maibalik man sa agency, wag nyo po sanang pagalitan, lalong-lalo na ang mga first timer, kasi natutroma yan. Natutroma. Tapos, iwan ko ba hindi sila nagsasabi ng ganito ang mangyayari, puro lahat nakatakip ang bibig. Tapos, nilalak pa sa loob ng accommodation. Paano pag may sunog? Kasi nung ako ng time na yon, meron kasi akong, yun nga, sa agency na hindi ka pa nakukuha ng ibang amo, nakastay ka doon, nakalak ka. Kasi nga, may iba namang lalayas. Alam nyo, kung tinatrato nyo yung aplikante o yung mga empleyado nyo ng maayos, or ginagawa nyo yung maayos ang proseso ng kanilang pagkakaroon ng amo, yung hindi nyo sinisigawan, hindi nyo pinapagalitan, pag-usapan nyo ng maayos, hindi yung para naman kayong yung mga magulang namin, hindi nagaganyan sa amin, paano kaya yung ibang tao? Tatuhin nyo ng maayos, pakiusapan nyo naman, hindi gagawa yan ng masama. Kasi, nino-nurture nyo yung utak na ganito lang ang gawin nyo, hindi naman magaganyan yung amo kung hindi kayo gaganyan. Ganon ba? May iba kasing amo na pag kung nag-complain ka or sumasagot ka, naiirita ang mga madam. Pero, kahit na, tulad sa akin nangyari, kahit na tama ka, at kahit mali sila, mali ka pa rin. So, ang ginagawa ko na lang dati, na ganon ang sitwasyon, nag-patience na lang ako. Kasi unang-una, kahit pagod na pagod ako sa trabaho ng last na amo ko, nakakapagpahinga naman ako pag tapos na lahat ng trabaho. Kasi diskarte lang yan. Pero iba ang story na hindi ka pinapakain, wala kang pahinga, sinasaktan ka, ganon. Hindi mo yan matitiis. Magreklamo ka talaga dyan. Pero yung mga bagay na kaya mo namang tiisin, na hindi naman nakakasama sa health mo at nakakadiskarte ka naman, wala namang problema yun. Kasi ranas ko naman yun. Kasi dapat tayo din, marunong tayong dumiskarte. Dapat mag-pray din tayo, humingi tayo ng gabay sa Panginoon na Lord, tulungan mo ako sa pang-araw-araw ko. Kasi nandiyan naman si Lord nakikinig eh. Kung pure yung hangarin mo dito sa puso mo, nakikinig si Lord sa'yo. No? Pero ang punto ko talaga dito is, tratuhin lang sana ng maayos, pakiusapan ng maayos yung mga aplikante. Hindi sisigaw-sigawan, hindi yung pag hindi sinunod yung utos mo, ay kung ano-ano na yung pinagagawa mo, or yung, alam mo yung, kasi feel ko yan eh, yung pag nag-ayaw ka, hindi ka iniimikan, yung parang left behind ka. Tapos sa accommodation, natutulog talaga kayo na parang sardinas doon. Expected na talaga yan. Ang mga ganitong bagay is, para lang talaga to sa tao na buong loob, brisgado, na ang hangarin talaga ay maiahon yung pamilya. Pero wag naman sa point na kung ano-ano na lang ang pinagagawa sa'yo na hindi na tama, yung mga ganyan. Hindi dapat ganun. Kausapin nyo lang kami ng maayos, tratuhin nyo ng maayos. Kung may mali, sabihin nyo kasi makikinig naman kami. Pwera na lang talaga sa tao na kung alam mo na hindi masama ang ugali, hindi nakikinig talaga, matigas ang ulo, at nagkukomplain ng walang dahilan o hindi valid yung reason. Okay? At sa mga kababayan naman na gustong mag-abroad, hindi ko sinasabi na huwag. Okay? Pero, dapat buo ang loob nyo na kahit anong mangyari, no? Kahit anong mangyari, madiskarte tayo, maging wais tayo. Sa paraan na maayos, na madiskarte. Kasi kahit anong gawin mo naman ng mabuti, tapos masama pa rin sa paningin ng amo mo, wala talaga tayong magagawa dyan. Basta ang importante, pinapakain ka, at least may 1 oras o 2 oras na pahinga ka,
Yun, hindi ka sinasaktan. Yan ang importante. At higit sa lahat, expect nyo na walang day off. Kahit nakalagay pa yan sa kontrata, hindi ka talaga bibigyan ng off. Depende yan sa amo na mapupuntahan mo. Kasi ako, yung last na amo ko dito sa Al-Ain, binibigyan ako sa isang buwan, isang oras lang yon. Pag malate ka, wala ka ng next na labas, next month. Pero at least nakakalabas. Ganon. Tapos, yung sa Kuwait naman, 0 off talaga. Makakalabas lang ako kung isasama nila ako, pero pag hindi, wala. Kaya, ang advice ko sa ating mga kababayan, kung gusto nyo mag-abroad, buuhin nyo ang loob nyo, lakasan nyo ang loob mo, na kahit anong mangyari dito, ipagpapatuloy mo in the situation na okay sa'yo. Okay? Yung hindi ka halos, yung feeling na hindi mo ma-continue, yung feeling na ayoko na, magi-give up ka na, hindi. Kasi may valid reason ka, may paraan. Okay? Kung for example, hindi ka tinulungan ng agency mo kasi ganyan yung nangyari, ang dami naman kasing umalis sa bahay ng amo na minsan maganda yung sitwasyon, minsan naman hindi. Kasi may mga kaibigan akong umalis na hindi naging maganda yung resulta. So nakakaawa. Ang una nyong gagawin is tumawag sa agency. Makiusap ng maayos, sabihin ng maayos yung rason kung bakit. Kasi unang-una, ang dahilan na sinabi ko is yung sahod ko ay mababa ng 20 KD. Dapat 110 ang binibigay sa akin is 90, which is below the belt na yan. Tapos walang pahinga, tapos pinagpalinis pa ako sa ibang bahay. Yun ang rason ko. Hindi ako sinasaktan, pinapakain ako, diskarte na lang sa pagkain. Pero yung sahod dapat buo. So isa din yun sa importante na rason na dapat buo ang sahod mo. Okay? So, sa mga gustong mag-apply dito, buuhin nyo ang loob nyo. Makiusap ng maayos. Kung hindi man makiusap ng maayos, ang gawin nyo. Okay? Kung hindi man nakikinig ang kung sino man ang mga tao na nasa agency, mag-prepare kayo ng mga important contacts ng tao tulad ng OWA, ng embassy. Kung talagang napaka hindi maganda na talaga ang sitwasyon nyo. Yung tipong i-rescue na talaga kayo. Pero sad to say, may mga pinapabayaan din na dyan ka na lang, tiisin mo na lang. Huy! So, ang gawin na lang guys, no, kasi ako, tiniis ko man yun, ang mga sitwasyon, basta may makain lang ako, may pahinga lang ako, buo lang ang sahod ko, yung last na amo ko sa Kuwait. Yun lang talagang iniisip ko, tapusin ko ang kontrata ko, tapos uuwi na ako. Kahit nahirapan ako sa pag-uwi nun, pero sa awa ng Panginoon, nandyan siya, nag-guide, nagproteksyon, at nagbigay ng milagro sa lahat. Kaya anumang mangyari, mag-pray lang tayo, tawag tayo sa Panginoon, yung trust natin sa God, buuhin natin yung trust sa God kasi i-guide niya tayo, pati yung mga taong makakasalamuha natin, i-guide tayo kung ano yung gawin. Yan lang talaga ang masasabi ko kasi wala tayong magawa kung ang mga tao na yan sa agency hindi ka tutulungan. Kasi may mga ganyan talagang tao na papabayaan ka na lang. So, ikaw na lang sarili mo mismo ang gagawa ng paraan. Tawag ka lang kay God kasi nandyan siya. Hindi ka niya pinapabayaan. Yun lang talaga ang may advice ko. So, ito lang po yung reaction ko sa mga nabasa ko, nakita kong mga comment na hindi kaaya-aya. Huy, ang sakit isipin, ang sama sa loob, pero wala tayong magagawa kundi ang tumawag kay God. At humingi ng guidance at pag nandyan si God, humingi ka ng guidance, i-guide ka ni God kung ano yung gagawin mo. Pati yung sa mga tao na makakasalam mo o makakausap mo, si Lord na talaga ang gagawa ng paraan. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Pag-pray mo yung amo mo, ipag-pray mo yung agency mo, ipag-pray mo yung secretary mo. Kasi kahit anong gawin natin, kung hindi man sila tutulong o sa hindi, wala tayong magagawa. Pero ang pinaka-powerful sa lahat ay ang pagtawag sa Panginoon. Pero dapat may tiwala kayo na buo. Kasi makikinig si God. Yan lang talaga. Yan lang talaga ang ating armor dito sa abroad. So, maraming salamat mga kabisdak sa inyong pakikinig. May mga tao din nagsabi na, hala, it's very risky, nagsabi ka ng ganito. Hindi ako takot. Kung ano man ang gagawin nila, naglabas lang ako ng aking saloobin kasi experience ko to. Hindi ako nagsasabi ng pangalan, wala akong sinasabing agency. Pero halos lahat, bato-bato na lang sa langit kung matamaan lang talaga. Pinag-pray ko kayo na sana malambot yung puso mo, gawin yung tama na trato sa aplikante at tama na trabaho na para sa future nyo. Tulungan tayo. Huwag yung hilahan kasi pareho tayong nangarap. Pareho tayong magtatrabaho para sa ikakaahon, no? Para sa ating dream, sa ating family. Na kahit konti man lang makakaahon tayo sa kahirapan. Huwag tayong hilahan. Tulungan tayo mga kababayan. Hindi yung nagtiis na nga yung isa, ibabaon nyo pa, yung ganun ba? Tulungan tayo. Kasi nandito tayo sa abroad para sa dream natin sa family natin na matulungan sila. Ito kasi yung sakit ng mga Pilipino Kung ayaw malamangan, gusto pang gumawa ng, wag naman ganyan. Huy. So, ito lang po yung video ko ngayon. Next video ko na ipagpatuloy yung part 6 na nakakita na ako ng amo. Na kahit hindi man okay, pero tiniis ko na lang for the sake na makatapos ako ng kontrata. So, maraming salamat sa inyo sa mga nagsubaybay, nag-comment, nag-heart, nag-share. Ako po ay nanalangin na kung sino man ang nasa sitwasyon ngayon na hindi maganda, sana ay si God. Trust God. Pray lang kayo ng pray. Naway si God ay magbigay sa inyo ng lakas na loob at wisdom and strength na kung anong gagawin nyo at makaahon sa sitwasyon na yan. Magbigay ng milagro. Pray lang kay God. Trust.
And gawin nyo yung tama. Pag-pray yung amo mo, pag-pray yung family ng amo nyo, walang imposible kay God. Ranas ko na yan. Number 1, ang pag-pray kay God. So maraming salamat. God bless you po sa lahat.